Okay, simulan na po natin. Nagkakalat po Nagkakalat po ang impaktang putang inang Sara Duterte sa London. Nagkakalat po. Ang sabi niya, London Bridge is falling down. Aray ko. Ano na naman po ang pinagsasabi ni Sara sa London? Pakinggan po natin to, ang kabuhangan nitong hayop na to. Napakadali para sa kanila. Ilang bilyon. Sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang pigil. Grabe yung vice-presidente natin, no? Ang legacy niya, manira, puta. Aray ko. Grabe, no? Tangina talagang buhay to. Ang legacy ng vice-presidente, ayop na yan, manira. Mang ad hominem, pusang inang vice-presidente to, kupal. Isipin nyo mga DDS, kung di ba naman kayo nuknukan ng tanga, ganyan ba yung vice-presidente nyo? Isipin nyo lalo pag naging presidente yan, puro chismis lang tayo. Ganyan na ganyan yung nangyari sa tatay niya, puro chismis, puro chismis. Puro tatapusin yung droga, chismis. May pakinabang yung pogo, chismis. Aray ko. Diba? Ito mga DDS, paksili ka ayaw, pero pogo gusto. Di putangin nyo. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Sabi nila, yung paksilika daw, kailangan maraming tubig. Sa Davao nga natin lalagay yung paksilika. Kasi baha palagi, pusang ina nyo mga DDS. Yung paksilika, kailangan ng maraming tubig. Dito natin lagay sa Davao. Singapore. Aray ko. Diba? Ayaw ng racket. Pinipintasan nila yung racket, pero Bombay ng China gusto. Ano ba yung masama sa mangarap na tayo ngayon? Kasi ganun po tayo mga kababayan, mga karayuma. Bilang Pilipino, wag po tayong mawalan ng kumpiyansa. 'Di ba? Ang pangulo binibigyan tayo ng kumpiyansa na pwede tayong magkarakit. Diba, ang Pangulo nga, binigyan tayo ng ngayong pandigma. Nagkaroon na tayo ng pandigma ng mga barko. Nagkaroon tayo ng mga bagong tangke. Siyempre ngayon, mangarap na tayo, maging kumpiyansa tayo, magkakaroon tayo ng, mga racket. Ano yan? Ganito na lang tayo? Kaya hindi tayo, mangarap tayo ng mataas. Mangarap tayo ng talagang masigabo na tayo bilang isang bansa magkakaroon din tayo ng racket. And importante po yan. Yung mga DDS tatawanan lang ng mga pusang ina. Wala kasing utak eh. Tapos sasabihin na naman nila, ay, ano ba naman yan? Pilipinas tayo magkakaraket. Bakit? Aray ko. Di ba? Kesa naman dito, wala kang makakasahan dito sa pusang inang Sara Duterte, Ang nakawan ng iilang mga Pilipino na lang. Masagawa kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Ang mga Pilipino daw may pagmamahal sa bayan. Sige nga, Sara, murahin mo yung China. Putang ina mo. Sige nga, hinahamon ka ngayon ng taong bayan. Sige nga,
pinukpok yung ating mangingisda, pinukpok ang ating, pinutulan ng daliri ng sundalo. Sige nga, Sara, putang ina ka, murahin mo yung China. Kung may pagmamahal ka sa bayan. Sige nga, murahin mo ang China, putang ina mo. Aray ko. Oh, hindi mo magagawa. Ito nga mga kababayan eh. Ang uling video ni Sara, binati ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Di ba? Ang uling video niya po. Binati po ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Very good. Pero binati niya ba yung anniversary ng arbitral ruling ng West Philippine Sea? Hindi po siya nag-video, putang inang to. Aray ko. Oh. Tignan niyo po ngayon sa kanyang Facebook page. Binati niya. Wala naman po problema eh. Sa ating Iglesia ni Cristo, dapat po talagang batiin yan. Ang problema po, hindi niya po binate ang anniversary ng West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo, pagmamahal sa bayan, pusang ina mo? Ano pagmamahal sa bayan? Wala sa bokabularyo yan ng mga Duterte. Aray ko. Oh. Sige mga DDS, subukan nyo, sabihin nyo kay Sara, murahin niya yung China. Hindi niya mamumura yan. Oh. Ang Pangulo, anong ginawa kahapon? The Filipino do not yield. Hindi tayo yumuyukod sa dayuhan. Ha? Hindi tayo tinutroll ng ibang bansa. Yan ang Pangulo, siya. Si Digong, gusto ko sana si Jinping mangisda at mag-discover ng langis sa nasasakupan naming West Philippine Sea. Huwag mo nang gawin yan, wag. Mag-aaway lang tayo. Dinilaan kagad yung betlog. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Oh, yung ba may pagmamahal sa bayan? Yung ba, ang sinasabi nito, talagang walang kwenta to talaga. Si Sara po, alam lang nito, magnakaw. Magnakaw ng magnakaw na magnakaw. Biro mo sa kamakakita, Vice Mayor, milyonarya ka na. Oh. Paano? Siguro, itong si Sara nagpakapokpok agad kay Sammy Uy. Aray ko. Diba? Nagpakapokpok kay Sammy Uy agad-agad doon sa drug lord. Aray ko. Oh. Di ba na-discover nga ni Trillanes yan? Oh, diretso natin. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang wala. Ilan ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. At sa mga Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Yes! Pounds! Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan, ito yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Kaya napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyo. Tingin nyo ganyan yung natin, presidente, future president? Na! Aray ko. Lubos tayo! Papasalamat! Aray ko. Sa mga Aray ko.
OFW! Aray ko. Tangina. Ganyang kabobo, hindi alam ang English ng bobo, hindi marunong mag-computer. Ang alam lang magnakaw. Aray ko. Tingnan nyo po, ha? Isipin nyo po si Sarah magsosona ng 2 oras. Di ba? Isipin nyo. Pag nainip yan, magmumura yan. Anong sasabihin niya? Aray ko. Kaya niya ba ganon? Yung mga English na ganon? Kaya niya ba yung analyzation? Kaya niya ba yung future, yung mga future plans? Sipin nyo. Baka sobrang buwisit niya, mambato yan doon. Sabihin niya, I want to cut off his head. Aray ko. King inanta. Sabing ins na ako, I want to cut off his head. Aray ko. Di ba? Hina naman, oh. Maawa kayo sa Pilipinas. Aray ko. Alam mo, mga kababayan, itong solo na to, gusto ko talagang putulin yung ulo niya. Aray ko. Gusto kong, itapong it sa West Philippine Sea. Aray ko. Inang. Inang walang substance eh. Luzon sa ating ekonomiya. At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination. Tignan nyo sabihin na naman, madami. Tignan nyo po, wala na naman tao. Kala nyo makakalusot kayo, Wala pong tao. Ayan, Hindi po natin dinuduga, Inedit kasi. Inedit. Edit. Aray ko. Ito na po mga babayan, inedit kasi. Ito yung tunay. Dito tayo sa tunay, pinagkaguluhan daw. Tignan natin. Yan daw yung pinagkaguluhan, Diyan lang. Yan lang, kumpulan lang ng konti. Pagdating sa dulo, nga. Kunyari, Aray ko. hindi na kayo nasanay, camera. Aray ko. Ayan po ayan po tingnan nyo, Ay, nawala Sandali lang, kukunin ko lang po In-edit out kasi, sandali lang po titignan, ito po pakita ko lang po sa inyo. Pakita ko lang po sa inyo. Kukunin ko lang po. Nawala. Ba't nawala? Pag nagre-reload po talaga. Edit out. Edit out po eh. Maganda hindi ni-edit. Sandali lang po Pakita ko lang po sa inyo. Sandali lang. Ganito sa akin. Ito muna. Babalik-balik ang bagyo. Taon-taon. Alam natin na babalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide.
Ano pa bang nangyayari sa atin? Biro nyo, pati isipin nyo, magiging presidente natin, hindi alam yung mga sakunang nangyayari sa atin. Ano pa ba nangyayari? Aray ko. Ano pa ba nangyayari sa bansa? Ha? Kita nyo sa sobrang kupal, hindi niya po alam. Ha? Hindi niya alam. Hindi niya po alam kung ano nangyayari sa bansa. Aray ko. Ano pa ba nangyayari sa bansa? Sabi niyo, ano pa ba nangyayari sa bansa? Pusang ina. Ano pa ba nangyayari sa bansa? Di ba? Ganyan po yung BP nyo. Ito pa po, oh. Ito na po, oh. Ayan daw po, oh. Oh. Oh, tignan nyo, punong-puno ng tao. Lakas baka fake news ng mga DDS, oh. Oh. Hindi daw tignan nyo, ayan po, oh. Ayan, bodyguard, oh. Tignan nyo. Tignan nyo yung tao, ah. Ayan po yung tao. Nagbayad na nga, konti pa pumunta, oh. Ayan po, ah, oh. Ayan, oh. Walang tao, oh. Ang galing mag-edit ng mga DDS, eh, oh. Walang katao-tao. Bobo talaga. Alam nyo, mga kababayan, ewan ko kung ano bang naisip nito, ba't tumakbong presidente to? Tangina niyo. Ano kaya naisip nito, no? Ba't tumakbo ng presidente to? Tigas din ang mukha, eh. Ibang klase rin mukha nito, parang si Robin Padilla, eh. Kaya pala si Robin po. Kaya pala nauso talaga yung bahala na si Batman kasi tanga-tanga si Robin. Aray ko.
Sara, taong bayan hindi inisip.